Musta kayo guys? Yung cover photo ko dyan sa likod. Ako po yan sa angkas. Tagal din po ako nag-angkas. Sad to say, ngayon taong bahay na lang ako. Hindi ako sure kung naririnig niyo ako. Tara, kape tayo. Kumusta kayo guys? Nakaka-boring lang pag wala kang work sa labas. Yung mga dati mong ginagawa, nahanap-hanap mo talaga. Kaso ngayon wala naman na akong motor. Eto, stay at home na lang. Babantay sa apo.
tulong sa bahay, maging kapakipakinabang naman yung ginagawa ko dito. Especially yung apo ko malikot talaga. Yan yung nasa profile ko. 1 year old pa lang siya niya. Ngayon magti-3 na siya. Sobrang nakakatuwa. Pero hindi natin may iwasan talaga na kailangan natin kumayod talaga ng gusto. Dati na rin ako may account sa TikTok kaya hindi naman ako naging active. Kasi busy ako dun sa motorcycle taxi. Kailangan focus ka lagi. Yung presence of mind mo nasa kalsada. Dahil hindi lang ikaw ang maapektuhan once na maaksidente ka. Kasama yung pasahero mo. As of 2018 December, way back lang, galing ko lang ng Bicol sa seminar na mag-start akong pumasok sa angkas hanggang sa na-activate po ako. Ginawa ko lang siyang part-time dahil meron akong trabaho bilang isang credit analyst. Pagpasok ng January 2019, hindi na rin ako naging masaya sa work ko. So nag-decide ako mag full time sa angkas. Parang nawiwili na akong bumiyahe. Kaya lang talaga mapagbiro ang panahon kung kailan nag full time ka, saka naman pinatigil si angkas that time. Siguro naman napalitaan nyo yun or napanood nyo sa news. Pinasok pa yung opisina ni angkas. Ang ginawa ko, hindi naman kami tumigil sa biyahe. Pasamantala, nagsibilyang lang kami bumabiyahe. Yung apps patuloy pa rin nakakatanggap ng pasahero. Sobrang ingat lang dahil may mga area talaga na lalo sa mga checkpoint, tinatanong kung kakilala mo yung pasahero, kaano-ano mo yung sakay mo, yung backride mo. So kailangan scripted na siya bago mo isakay yung pasahero hanggang sa isakay mo siya. Alam niya na yung strategy. In the long run, medyo pinalad naman. Hindi naman ako na huli. Pero actually sagot naman ni angkas. Sakaling ma-impound ang motor mo, matikitan ka. Pero ang malaking abala lang doon, pag na-impound, ikaw pa rin ang maabala. So nag-double purpose ako. Pumasok ako sa FB habal-habal, through online din. Kapag konti lang ang pasahero, matagal ang booking, kumukuha ako ng pasahero sa FB page. May group kami doon.
Matagal na rin po ako sa larangan ng hanap buhay sa pagbumotor. Marami na rin akong nasaksi ang mga aksidente. Hindi na mabilang. Kung nakakapag-record lang ang mga mata ko ng mga time na yun. Pero sa totoo lang, hindi mo na iisipin yun dahil ang priority mo hindi ma-interrupt yung focus mo, yung ano man tawag yan, yung confidence mo sa kalsada. Lahat yan, pinagdaanan ko yan dahil sa mga dati kong trabaho. Sumuko na rin ako simula nung naranasan ko maging freelance. Naramdaman ko yung kalayaan talaga, sobra. Nakatikim din ako kumita ng above doon sa ine-expect natin kapag employed ka. On the other hand, marami kang nakakasalamuhang iba-ibang tao, may masungit, pero karamihan naman mabait. Lately, doon mo na may encounter yung pagka bumiyahe ka ng panggabi. May mga galing sa inuman, lalo na pag weekends. Kahit na bawal kay angkas, at bawal naman dapat talaga, dahil sobrang napakadelikado. Kahit gaano ka pa kasanay magmotor, kahit gaano ka pa katagal nagmumotor, unang papasok sa isipan mo, hindi lang yung kaligtasan mo, yung kaligtasan ng pasahero mo. Whatever happened, kapag may nangyari sa inyo sa kalsada, ang pamilya niya ang unang sisisihin ka. Hindi man nila iisipin kaagad kung sino may mali, dahil responsibilidad mo ang kaligtasan ng pasahero mo. Ako po, sa dami ko ng naranasan bago pa ako pumasok kay angkas, hindi ko lubos maisip yung maramdaman ko na kahit yung sarili ko, nakakalimutan ko. Basta yung pasahero ko maisakay ko siya at maihatid ko siya ng maayos. Hindi ko inuuna yung mag-inarte ako sa pasahero, kahit gaano pa siya kasungit. Kasi kapag inuna mo yung sarili mo at napikong ka sa kanya at sinakay mo siya, kakaproblema lang kayo. Reality talk lang yan, mga kalods. Totoo yan. Kapag pinasok mo ang mundo ng motorcycle taxi, unahin mong isipin yung kapakanan ng pasahero. Gawin mo siyang inspirasyon para makaiwas ka, umabot man sa sakdulan ng pasensya mo, mas mainam pa rin na makaiwas ka. Hindi ka pwede mag-init ang ulo.
Dahil kapag nangyari na hindi mo mapigilan, sumama ang loob mo, mawawalan ka ng control. Sa pagmamaneho mo, maaring mawalan ka na ng focus. Hindi ko to kinukwento dahil magkakaiba man kami ng mga opinion, mga naranasan. Pero gusto ko lang i-share to dahil para sa akin, kung sakali mang may nakakapansin sa akin na katulad ko rin isang rider, lalo't mas bata siya sa akin, siguro iisipin niya na mas magiging kapakapakinabang na idea yung mga isi-share ko. Depende lang siguro sa kung paano niya i-apply sa sarili niya. Pero ganun pa man, hindi ko pagdadamot kung ano man yung mga bagay na pwede ko i-share. Nung nagustuhan ko na magpanggabi, kahit na puyatan, ang advantage lang, nakakaiwas ka sa sobrang dami ng sasakyan, sa traffic, nakakaiwas ka sa sobrang init. Kahit pa paano, ang mga tambayan na pinupuntahan mo, alam mo yung mga possible na pasero andon sa mga bar, call center, bar and restaurant, saan yung mga hotspot na binabato rin sa amin ni Angkas. Nakakatulong din ang mga binibigay na lokasyon kung saan yung mas maraming nagbubook. Katulad ng Quezon Up sa ano ba yan? Maraming call center dyan. Bigla akong nakalimutan yung ibang mga pangalan. Lapit sa EDSA, banda sa Tibong, madalas din ako dyan. Kapag napunta naman ako ng Cubao, ako tumatambay sa excuse me, Project 4, may mga call center din dyan, Araneta. Pag napunta naman ako ng Makati, matik na sa Burgos, mga bar and restaurant dyan. Parang hindi natutulog ang mga tao dyan pagdating ng gabi. Sobrang saya. Buhay na buhay ang negosyo. Kapag bumabiyahe ka ng panggabi, saan ka man mapadpad, dahil depende sa drop-off ng pasahero, dapat ipapamiliarize mo yung area kung saan ka pwede tumambay uli if ever, dahil napakadelikado. Hindi ka pwede mag-stay sa isang lugar na hindi na masyadong visible ang tao at mga sasakyan. Kailangan alamin mo yung area na yun kung saan ka pwede maghintay ng booking, yung mga kapwa mo riders, makikipag ano bang tawag dyan, tatambay ka rin sa kanila kahit na nag-iisa ka lang, may mga grupo rin kasi yan. Importante,
may mga nakakasama ka na alam mo, kapwa mo rin rider, malaking bentayan na hindi ka basta-basta madadaanan ng mga tinatawag na ago motor, hold up. Wala namang ma-hold up sa amin malaki. Ang nakakatakot lang dyan, ago motor. Pwede ka pambarilin niya. May mga cases talaga na pinabaril ang rider. Bago ko huling biyahe ko kay Angkas is April 2023. Bumalik lang ako sa kanya January nga ba? December 2022. Habang bumabiyahe kami, dumating yung buwan ng January, hindi ko na maalala kung January 2023. Bumiyahe. Nakapag-drop ako dyan sa may nearby Maharlika, Taguig. Pagdating ko doon, pag-drop ko ng pasahero ko doon, ang dami mga mobile doon. Tapos puro lang halos kami angkas na nakapag-drop doon ng pasahero. Ngayon, kwentuhan kami dahil na-curious kami pare-pareho yung mga hindi pa namin alam yung nangyari. Nalaman namin, meron palang isang rider na hindi ko na babanggitin yung kung anong grupo siya ng motorcycle taxi. Search nyo na, pwede nyo search sa YouTube dyan dahil mga ganun taon malabas yan. May binaril doon, hinold up, binaril siya. Pagkakalam ko patay. Kinuha rin ano niya. Ang pagkakaintindi ko rin, hindi ko rin naman siya pinanood yung in-upload na ano doon. Dali. Actually, ayoko nanonood ng mga ganun. Kasi gusto ko mamagalit sa mga masamang loob ng ganyan. Gusto may kapangyarihan ka lang na magic yung mga yan. Para lang malipol sila. Parang naapektuhan ka na, sasamahan lang yung loob mo, bakit hindi sila lumalaban ng parehas. Siguro balanse talaga ang masama at mabuti. Hindi pwede mabuhay lang na puro lang tayo mabubuti. Pero ang punto ko lang, bakit kaya may mga ganun tao na wala na sila natitirang takot sa katotohanan sa Diyos. Wala na silang konsyensya. Kumbaga sa pilosopong salita, kung talagang naubusan sila ng konsyensya, kung puro tapang lang ano nila, dapat umanap sila ng katapat nila. Parang ganun. Huwag naman nilang saktan yung mga taong wala namang kalaban-laban sa kanila. Ang tawag kasi dyan, syempre ambush nga yan dahil alam naman nila hindi makakalaban ng ano. Tapos meron pa silang firearms. Hindi naman nag-iisa yan. Hindi ako perfectong tao, guys. Lahat tayo hindi naman perfecto. Nobody's perfect. Pero kung iisipin mo, mas gugustuhin kong lumaban ng parehas kaysa masama ako sa mga ganung klaseng nilalang. Ewan kung nilalang pa yung mga tawag yan. Hindi na nilalang yan. Kahit sa Satanas yata, hindi na tatanggapin na sa impyerno. Kasi mortal na kasalanan yan ang pumatay. Kahit na ano pa ang dahilan mo, kahit may dahilan ka pa,
lalo na pa kaya yung taong naghahanap buhay lang para sa pamilya niya. Dapat kinuha mo na lang. Kung talagang hanap buhay mo lang ay pera, makakuha ng pera ng pinaghirapan ng iba, kinuha mo na lang. Bakit kailangan pang saktan hanggang sa patayin mo pa? Patawarin siguro tayo ng Diyos kung sakali man. Mabait pa rin sa akin ng Diyos dahil siguro may mga something na dahil sa sobra kong nagiging vigilante ako lalo na sa gabi. Pagkatamang hinala ko, hindi ako basta-basta tumatambay sa lugar na alam kong alanganin. Hindi ako basta-basta nakikipag-engage sa mga pasaherong alam kong alanganin din yung pick-up location nila, alanganin din yung drop-off location. Ano ngayon kung ma-violate ko na i-cancel siya? Sino ba naman tangang pasahero na magpapapick up sa'yo sa ilalim ng tulay? Lalo kung gabi. Sino bang pasahero magpapapick up sa'yo sa wala nang halos tao na dumadaan? Pwede naman siya magpapick up sa mismong feasible location. Kahit ako iisipin ko, kahit siya iisipin niya, kung maganda yung motibo niya, bakit siya magpapapick up sa madalang na madilim pa na lugar? Napakadelikadong lugar. Diba? So, para sa akin, mas mabuti ng mag-advance ng isip kaysa mapasubo ka. And kapag hindi ka nag-ingat, baka isa ka sa mga nabiktima ng mga yan. After ko kay Angkas, kinain ko ang sinabi ko. Try ulit ako bumalik sa bilang empleyado. Trabaho ko sa hotel. Most of the time naman, simula nung pumutok na yung online job, sa online na rin ako nag-a-apply kasi nga para less na yung abala sa'yo. Doon pa lang, on the spot, makikita mo kung possible kang matatanggap o hindi. Through over the phone lang interview, tsaka kanila papupuntahin. If ever qualified ka, na-screen ka nila. Play ako sa hotel, maganda naman ang sahod ko kahit papaano. Kaso, pumasok pa rin yung punto na may mga tagapagmana pa rin na hindi mo maintindihan kung anong kinakatakot niya na agawin ko yung pagiging tagapagmana niya. Actually, may mali rin ako. Kasi okay naman yung umpisa. Pinakasama ko naman sila. Ginawa ko naman lahat ng effort ko. Kasi ganyan naman ako pag ako nagtatrabaho. Gusto ko ibigay lahat yung best ko hanggang makakaya ko. Ika nga, kahit na lunch break ko, basta may hinahabol akong client, uunahin ko yan. Kasi yung katwira ko dyan, kaya mo hinahabol yung ganyang time. Dahil yung
yung oras na makipag-meet up ka sa client at yung pick up mo doon, kung ano man yung pinapipick up sa iyo doon, biglang umalis yung kausap mo or yung stock na pipick upin mo doon, maraming posibilidad na ika nga yung time management talaga. Kailangan sundin mo kung ano yung oras na napag-usapan. So, ganun naman ang ginagawa ko. Pinupuntahan ko kahit lunch break na. Bahala na kung sila yung magla-lunch break. At least nandun na ako as early as possible. Maganda yung takbo sa simula. Ayos. Ako yung bumibili ng stock sa Napotas, Malabon. Lahat ng supply namin sa hotel, sa akin naka-assign yan. At yung mga company documents namin, katulad ng filing, assessment sa BIR, Pag-ibig, SSS. Ika nga, ang trabaho ko dyan, parang sabihin natin liaison officer. Parang all around na nga eh. Pupunta ako ng mga ano ba tawag na, bukod sa mga supplier nila ng mga seafood, pupunta ako ng mga malalaking katulad ng Wilcon. Kung may mga kailangan kami mga papalitan na bowl sa hotel, yung mga parts, anything. Dahil nag-iisa lang ako sa isang hotel niya, nag-iisa lang ako lumalabas dyan sa field. Ang number 1 job description ko dyan, canvassing ng mga parts ng kailangan sa hotel, mga equipment na dapat palitan na or mga parts. Pangalawa, mga payment sa bangko, collection ng mga kliyente namin. Imagine mo paano mo pagkakasya yung lalabas ako ng hotel is ang pasok ko 8. Yung dispatcher ko ko-consolidate niya na yung biyahe ko sa araw na yon. Naka-assign ako sa accounting and purchasing department. So, ako naman yung mag-sort nun. Paano ko siya diskarte yan. Actually, talagang medyo pisado na natin yung trabaho na yan. Kung meron mga adjustment, medyo hindi naman ganun kahirap dahil lahat naman ng trabaho sa umpisa mag-a-adjust ka talaga. Importante lang matuto ka makinig, matuto ka magtanong kung meron ka mang hindi naiintindihan. Ang lamang ko lang pagdating sa field, kung paano ka communicate sa mga government institution, dahil as a liaison officer, ikaw yung haharap talaga. Ikaw yung mag-a-assess ng mga filing nyo sa BIR, assessment nyo sa lahat ng mga government institution tulad ng BIR nga, business permit, yan, SEC, Security Exchange Commission,
So, kung wala kang experience dyan sa ganyang trabaho at bigla kang dinispatch, mangangapa ka. Pero kung willing ka naman matutunan yun, dahil wala ka namang magiging experience kung hindi mo siya aaralin talaga. So ako, matagal na talaga ako sa trabahong yan. Kaya magkaiba naman ng nature nung mga company na pinasukan ko. Konting adjustment lang. Kasi ito, nadagdagan yung trabaho ko dahil ako lang mag-isa. Halos akin lahat. Maswerte nga sila, sa opisina nga lang sila. Ay ako, minsan kahit nasa biyahe ka, may mga dagdag pa na utos. Ay paano kung nasa collection time ka na, tapos paalisin ka ro, papabalikin ka. Pagbalik mo doon sa collection time, hindi ka na umabot. Alam mo po, ang senaryo po, ikaw pa rin sisi. Yan ang tunay talaga na nangyayari. Kapag ang tingin sa'yo, sobrang liit lang. Imagine mo, command responsibility nila. Bukod sa boss, yung boss ko ang nagbigay sa akin. Papasalamat ako sa kanya. Sobrang pasalamat ko sa boss ko. Yung mismo may-ari ng hotel. Nagbigay sa akin ng chance makapagtrabaho sa hotel. Pinagkatiwalaan niya ako. Dahil nakita niya yung credential ko sa haba ng experience ko. Kahit na may edad na ako, hindi siya nagdalawang isip. Siya pa nag-offer sa akin ng ganong rate. Pero, hindi naman po ako sa nagmamalaki. Expected ko, direct ako. Hindi ako agency. So, nung tinanong ko siya, dahil lahat ng assessment bago nila ako tinanggap, mismo si hotel ang nag-assess sa akin. Mula sa interview, uniforms, requirements ko. Parang yung agency ko, lumalabas lang. Ibang tawag dyan. HR provider lang sila. Sa kanila lang dadaan yung payroll ko. Sila ang gagawa ng payroll. Pero kung magkano yung binigay ng boss ko na sahod, susundin nila lahat yun. Napakabait ng boss ko. Sa totoo lang. 3 months pa lang ako, binigyan niya po ako ng 1 buwan bonus. Kung magkano po yung sahod ko ng 1 buwan. Dahil natuwa siya siguro sa akin, sa effort ko. Yung wala pa ako 1 buwan, binigyan niya ako ng task na meron siyang negosyong restaurant pa. Magpa-Father's Day nun, Sunday. Sabi niya kung pwede daw ako may extra kasi wala silang rider. Hindi ako tumanggi kasi kita pa rin naman yun, income pa rin. Kaso wala silang motor. Personal na motor ko yung ginamit ko. So kung magkano yung pagkasunduan namin kahit na hindi nakasama yung motor, tinanggap ko naman kasi free meal naman yun. May mga naka-upload sa akin dyan sa TikTok, yung mga memories ko. Andyan lahat yun. So kumita ako ng 800 doon. Pero kung kukwentahin mo po yun, hindi po kasama motor doon.
Kung kasama motor po doon, siguro more or less 1K, 1, 2 dahil ako sumagot ng gasolina ko eh. Pero baliwala sa akin yun. Kasi nagbunga naman yung pagtanggap ko ng extra income na yun. Dahil binigyan niya naman ako ng 1 buwan na bonus. Alam niyo po, sobra akong nanginaya kung bakit ako nag-resign. Sabi nga talaga nila, nasa huli ang pagsisisi. Kung sana tinignan ko na lang yung pagmamalasakit sa akin ng boss ko, hindi na doon sa mga kapwa ko rin empleyado. Sana siguro hanggang ngayon nandun pa ako, tatrabaho. Siguro ngayon, magti 3 years na ako sa kanila. Ito yung trabaho na hinahanap ko. Kaso, hindi ko alam. Pero, aminin ko, kakamali rin ako. Masyadong tumaas yung ego ko. Na masyado kong pinatulan yung dispatcher kung hindi mo maintindihan kung paano magdi-dispatch. Meron pang may nag-a-attitude doon sa amin na mas marunong pa siya sa bangko. Gustuin ko man sundin yung gusto niya, hindi naman pwede sa bangko. Alam mo ba yung mahirap magpaliwanag? Pag nagpaliwanag ka sa kanila, isipin nila, hindi ka nakikinig. Iisipin nila, wala kang pakisama. Di ba? Saan ka naman lulugar sa kanila? Kung tutuusin, sa tagal ko nang nagtrabaho sa PID, lalo't yung mga bank processing na yan, mga government institution na nag-a-assessment ako ang gumagawa, business permit lahat. Siya napakabata pa niya. Siya lang nagpe-prepare ng check, pero hindi siya ang humaharap sa bangko kung ano ang nangyayari pagdating sa transaksyon. Okay. Sabihin na natin siyempre siya may sarili siyang account. Pinasasabay niya sa akin. Lalo na yung savings account niya na junior account para sa anak niya. So, nakatikim siya, pupunta rin siguro siya ng bangko. Ang hindi ko lang maintindihan, kung siya ba yung lumalagay sa sitwasyon ko, nabibigyan mo ko ng lahat ng mga i-deposit sa bangko na cheque, i-stapler mo, kaya niyang gawin yun. Siya yung humarap doon. Hindi naman niya personal transaction yun. Corporate transaction yan. So, ang cheque, napaka-sensitive niyan. Bawal na mag-alter dyan. Hindi mo pwedeng i-stapler yan dahil ini-scan yan. Diba? Pinagbigyan ko siya dahil nag-attitude siya. Aso, wala eh. Kahit na anong pakisama mo rin. Hindi ko maintindihan kung ano yung tingin niya ano yung nararamdaman nila sa'yo. Na kahit na magtrabaho ka lang ng maayos, kahit magpaliwanag ka, kaya ka nagpapaliwanag dahil yun talaga ang totoo. Hindi ka naman magpapaliwanag kung alam mo mali. Alam ka naman, mali pa ipapaliwanag mo, mali na nga. Sarap ng trabaho. Pre-uniform ka nga. Tapos, yung boss mo, napakabait pa. Talagang, hindi umaayon eh.
palaging merong panira talaga. Kung kailan nagkaedad ako, may pumasok parang ganong sobrang panira. Yan ang kinakatakot ko nga na nung in-interview ako ng boss ko. Dahil ayoko nga ng agency. Dahil hindi ko lang masabi sa kanya. Bukod sa agency na maraming nagiging problema sa agency. Ngayon, pag agency ka, yung mga tagapagmana na pare-pareho lang kay empleyado, feeling nila katulong ka nila sa bahay. Feeling nila wala kang karapatang magreklamo. Ano siya? Siya ba yung may-ari ng kumpanya? Siya ba yung nagpapasahod sa akin? Kaso, hindi ka mananalo. Lalo lang sila manggagalaiti. Kaya sila manggagalaiti sa'yo dahil agency ka lang. So, nag-quit ulit ako. Pero during that time, nagpa-part-time pa rin ako kay Angkas. After ko, pagka-out ko ng hotel, dire-diretso ako, bumabiyahe ako. Kumukuha ako ng pasahero na hanggang 4. Siguro umuwi ako ng bahay mga 9. Meron na akong take home pay niya na 600 to 700. Napakalaking tulong sa akin. Imagine mo, bago pa dumating ang sahod ko kahit paano, may baon na ako. Para sa akin malaki na yun. Pero kung ano bang tawag dyan? Pero kung pagbabasihan natin ng cost of living natin ngayon, sobrang liit pa rin yan. Kung susundin lang natin yung tamang pamumuhay talaga na meron kang savings, hindi ka nangungutang. I mean, ayoko maging ipokrito, hindi ko naman pwede sabihin na ayoko maging mayaman. Pero gusto ko kumita rin ng sapat na hindi ka nangaabala sa ibang tao. Imbes nakakatulong ka pa. Mas masarap sa pakiramdam yung nakakatulong ka. Dahil ako po, since pa naman noon, kahit ganito lang po yung buhay ko, tumutulong ako kung ano yung kaya ko. Nasa kalsada ako, nagsasakay ako ng pasahero ng libre, mga estudyante. Lalo na't kung pauwi na ako, pag may nakikita akong qualified naman na aputan mo siya dahil pinaghirapan mo rin yan, binibigyan ko, lalo na pag nakakita ako ng mga may edad na. Kasi yun na lang yung pwede mong gawin na higit pa dun sa naghahanap buhay ka para sa pamilya mo. Yung makaramdam ka man lang na, nakakatulong din naman ako kahit alam kong kailangan ko rin ng pera, kailangan ko mag-ipon. Wala nga akong ipon. Nising kundiling wala akong ipon. Sa tagal ko nagtrabaho, nalipasan na ako ng panahon. Marami pa akong gustong i-share sa inyo. Siguro gusto ko lang naman himay-himayin yung mga nangyari sa akin at sa inyo, kung ano po yung masasabi nyo sa akin na maaaring makarelate din kayo na hindi, kasi ako po, yung mga anak ko gusto ko
Hindi na nila pagdaanan yung pinagdaanan ko. Imagine niyo po, ihinto ko muna yung trabaho ko sa hotel. Nag-start ako na mag-isip na kumikita ako kaysa mangingi ako sa nanay ko. Correct me if I'm wrong. Siguro mga 9 years old lang ako noon. Elementary ako. Tuwing bakasyon sa school, titinda kami ng dyaryo, titinda kami ng sigarilyo sa Makati, kahit bawal doon sa mga commercial business. Nakikipag-abula kami sa Bulldog security ng Greenbelt. Naranasan ko yung kumita sa ganong edad. Pag uwi mo ng bahay, dahil marami po kami magkakapatid, 10 kaming magkakapatid, 7 lalaki po, 3 babae. Pag uwi mo ng bahay, imagine mo, ang value ng piso noon, napakalaki na, manghingi ka ng piso sa nanay mo. Napakahalaga na ng piso noon. Gustuin mo man humingi. Siyempre, ang nanay ko talagang magaling siya mag-budget. Kung kinakailangan hindi ka bigyan niya ng pera dahil ang mahalaga, kumain ka ng tama, tumain ka sa oras, nakakain kami sa oras. Siyempre, ikaw bilang ganong edad mo, naghahanap ka rin ng pera sa dahil nag-iisip ka rin ng, alam mo na, bata ka bibiling kang ganon, na hindi mo naman kailangan hingin pa sa magulang mo. Sa ganung bagay lang. Tapos tatanungin ka kung saan mo gagamitin yung pera. So, nung kumikita ako nung time na yun, ito pa, nakakapag-abot na ako sa nanay ko sa ganung edad. Pag may pasok na sa school, hindi ko na masyado maalala kung Sabado at Linggo bumabiyay ay pupunta pa rin kami ng Makati. Ngayon, sa panahon na ngayon, moderno na, mula sa mga millennial, hindi nila naranasan yan. Napakaswerte na nila ngayon. Pag nangingi pa sila sa magulang nila, parang sila pa yung, parang automatic ba na kailangan bigyan mo ng pera. Hindi naman nila naiintindihan kung paano kitain ng pera. Hindi naman nila alam kung ano yung nararamdaman ng isang magulang kapag nasi-short sa budget, tapos hihingan ka pa ng anak mo na sabihin na natin walang pagpapahalaga, mas inuuna yung pasarili nila. Buti sana kung pinababayaan sila, di ba? Hindi ko naman po nilalahat, pero mabibilang mo naman sa daliri kung meron mang magulang na magpapabaya sa anak. Karamihan, kung ikaw ay isang magulang, uunahin mo talagang anak mo kaysa sarili mo. Kaya maswerte yung mga batang millennial. Hindi ko nila lahat, pero maswerte talaga sila dahil hindi nila naranasan yung mga panahon. Kung nasa magandang estado man sila ng pamumuhay, swerte lalo sila. Ngayon, kung nasa tamang estado lang sila, maswerte pa rin sila. Pero ako masasabi ko, hindi ako magsisinungaling sa inyo, pero kung pwede ko lang hilingin na ipapanganak ulit ako, siyempre mga magulang ko pa rin pipiliin ko. Pero gusto ko yung nasa magandang estado rin kami para
Kami naman ang tumutulong. Nakakatulong kami. Kasi ang hirap kaya nung ikaw yung humihingi ng tulong. Mararamdaman mo yung parang awang-awa ka sa sarili mo hanggang sa nakakarinig ka ng mga salitang tago sa kaluluwa mo. Diba? Sa akin lang naman kung mangyayari yun, wala pa rin ako ibang pipiliin kundi ang mga magulang ko dahil para sa akin, sila na yung the best parents talaga. Dahil nabuhay naman kami, dinisiplina kami na maayos. Sa abot na makakaya nila. Lumaban din sila ng parehas. Masipag ang nanay ko, kahit taong bahay siya, naghahanap buhay din siya. May mga extra income siyang ginagawa. Alam mo ba yun? Mantakin mo. Kung ang bata, mapalaki mo ng maayos. Mabihisan mo ng maayos. Mabigyan mo sila ng tamang edukasyon. Makapag-aral sila sa magandang school. Sabihin na natin lahat na pwede mo na ibigay sa abot na makakaya mo nga, lalo na kung maganda naman yung trabaho mo, maganda yung kinikita mo, established na ba? Diba sobrang swerte? Pero may mga bata pa rin talaga na parati silang naghahanap sila ng kulang. Pumapasok sila sa mga sitwasyon na alanganin. Mabarkada sila yung magdadala sa kanila sa gulo, sa bisyo. Ika nga, wala rin pinagkaiba yan sa mga burgis, diba? Paano pa kaya yung sakto lang? Siyempre ang magulang, kung hanggat kaya, ibibigay mo sa anak mo. Gusto mo maging masaya ang anak mo. Kahit nga buhay mo, ibibigay mo sa anak mo. Ganyan ang isang magulang. Pero sana, bigyan ka rin ng pagkakataong ma-appreciate ng mga bata ang mga anak. Appreciate nila yung mga magulang, pahalagan nila kung ano yung kaya magbigay. Ang importante dyan, karoon sila ng respeto. Respetuhin nila yung mga magulang nila. Huwag na nilang hintayin na disiplinahin sila ng ibang tao. Mabuli sila ng ibang tao na ang bagsak sa magulang pa rin. Isipin, hindi sila ng disiplina na maayos. Sana kahit paano may konting kapulutan ng aral or paano man tawag, experience ba? Kasi hindi naman natin pwede saklawan yung kahit anak ko nga, hindi pwede saklawan yung isip nila. Ang tanging magagawa mo lang, idiplomasya sila, paliwanag sa kanila ng paulit-ulit. Yung pasensya mo kailangan lagpas langit. Darating yung time, pag sila naman yung nagpamilya na, maiintindihan na rin nila yan. Kailangan magsikap din sila. Maging matatag sila. Kung may mga gusto silang gawin o pangarap sila,
Kung ano yung pangarap nila, pangarap ko na rin. Sa magandang paraan. Pagsikapan nila. Gawin nilang inspirasyon din. Kung may anak na sila, gawin din nila inspirasyon yung magulang nila na kung anong mangyari sa kanila, unang-una masasaktan magulang nila. Huwag nilang gawing inspirasyon yung mga mali, yung pagre-rebelde. Kasi mas mapapalapit sila sa kapahamakan. Mas madali silang madadala ng mga yung imbis yung realidad na sinasabi. Puro kasinungalingan yung papasok sa isip nila. Hindi mo naman pwede silang bantayan all the time na kung ano yung gagawin nila habang lumalaki sila. Kung ano yung nasa isip nila. Ika nga, tao lang din tayo. Hindi naman tayo Diyos para hulaan kung ano yung nasa isip ng bawat isa. Ang tanging magagawa lang talaga ng isang magulang, gabayan lang talaga. Protektahan sa abot na makakaya. Maging open communication talaga. May mga magulang din naman yung minsan hindi marunong makinig. Dapat makikinig din kung ano yung ano para kumbaga kaibiganin mo rin yung mga anak mo para kaysa makipagkaibigan sila sa ibang tao na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Para kung ano man yung mga nasa loob nila, mga lods, 42 seconds na lang papaalam na rin ako. Yun na lang binigay ni TikTok sa akin. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli kong pag-live. Sana magkaroon pa rin kayo ng pagkakataon manood sa live ko. At marami pa rin akong pwedeng i-share. At pwede rin kayo magtanong sa akin kung ano pa yung mga gusto nyong malaman. Pipilitin ko sagutin yan. Ilang seconds na lang ba? Basta wish ko lang sa inyo lagi, stay safe lang tayo. Mag-ingat, huwag ubas sa magtitiwala kung kani-kanino. Iwasan yung mga taong hindi nyo kilala na maglalagay sa inyo sa kapahamakan. Always vigilant lang tayo. Sa panahon ngayon, hindi natin masabi mga bagay-bagay na pwede magpahamak sa atin. Nag-aabang lang din sila. Tayo lang din ang binabantayan nila kung paano sila aatake o paano sila mambibiktima. Ingat po tayo palagi. Gabayan tayo ng Diyos sa araw-araw, pati ang pamilya natin. Huwag po tayong makalimot na kahit pumikit lang tayo sandali, manalangin na sa bawat paglabas natin ng bahay, sa bawat bago tayo matulog, ipag-pray lang natin ang pamilya natin, ang sarili natin, na palagi tayong maligtas, malayo sa kapahamakan, malayo tayong gumawa ng hindi maganda,
gawin lang natin inspirasyon yung mga mabubuting bagay. Katulad ng pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa anak. Siguro, yan lang ang pwede ko masabi dahil until now naman po, hindi naman ako nakasakit ng tao na matay, nakakaw, na iniisip ko, takot na ako agad. Ayokong malaman ng mga anak ko pag may nangyari sa akin sa labas. Tapos, sasabihin gumawa ko ng masama. 50 na pala ako ngayon guys. Sana makabalik pa rin ako kay Angkas. Magkaroon ako ng motor. If ever man, swertein ako. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa dahil baitan Diyos sa atin. Minsan may mga milagro rin. Pero kailangan mo pa rin kumayod. Marami na kasi yung pinatunayan sa akin yan na unexpected. Katulad nga nung binigyan ako ng bonus ang boss ko. Basta marami pa nangyari na hindi ko talaga inaasahan. Kaya naniniwala talaga ako. Ang Diyos talaga, naghihintay lang talaga yan kung hihingi ka ng tulong sa Kanya. Naghihintay lang yan na tawagin mo siya. Pero kahit hindi mo siya tawagin, babantayan ka pa rin niya. Sa'yo na lang talaga yun kung babaliwalain mo yung bagay na yun. Minsan masakit man sabihin, talaga ang buhay natin talaga maikli lang. Kaya gawin natin kung ano yung nakakapagpasaya sa atin as long as hindi tayo nakakasakit ng tao. Gawin natin lahat na makakaya natin sa mabuting paraan. Paano makitungo sa tao. At bukod sa lahat, kahit walang-wala na tayo, minsan nga kahit 10 piso na lang ang pera ko, pag may nanghingi sa akin, lalo't alam kong talagang kailangan niya, binibigay ko pa. Kasi pag alam ko, pag uwi ko, makakagawa na rin naman ako ng paraan. Mga Lods, maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Babay muna po the meantime. Ingat.